Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Umano'y biktima ng pang-aabuso ni Apollo Kibuloy na si alias Amanda, nanawagan sa ibang mga biktima ng religious leader na lumantad na. Kibuloy naghahain din ng not guilty plea sa Quezon City Regional Trial Court. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Hirit ng kampo ni Kibuloy na mailipat sa kustudiya ng Armed Forces of the Philippines, hindi pinagbigyan ng korte. Hospital arrest para sa religious leader, iginiit. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Pangulo Ferdinand Marcos Jr. sinagot ang gastos ng mga pasyente sa mga government hospital bilang regalo sa kanyang ika-67 kaarawan. Maunlad na pamumuhay ng mga magsasaka, hiling ng presidente. Takeover ng New Naiya Infra Corporation sa operasyon at maintenance ng Ninoy Aquino International Airport magsisimula na bukas. Mga pasahero umaasa ng major improvement sa paliparan. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Matapos na makaharap si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Kibuloy sa korte kanina sa sinagawang arraignment o pagbasa ng sakdal sa religious leader, nanawagan ang biktimang si alias Amanda sa iba pang mga biktima na lumantad na at magsampa rin ng reklamo. Positibo naman si alias Amanda na makakamit niya ang hustisya kahit 10 taon nang natenga ang kanyang reklamo. Ito ang balita ni Dante Amento, live. Magandang hapon Dante, yan bang mga tinutukoy na ibang biktima ay mga nakasama rin ni alias Amanda noon at kapareho ng dinanas mula kay Apollo Kibuloy? Alam mo June, limitado lamang ang ibinigay na detalye sa atin ni alias Amanda at gayon din ang kanyang mga abogado kaugnay dito sa sinasabing ngang mga nakaranas din ng kaparehong pang-aabuso sa kanya. Ang binanggit lang ng abogado ni Amanda, ito ay nauna na nakaranas ng pang-aabuso kay Kingdom of Jesus Christ leader, KOJC leader Apollo Kibuloy, at wala ring nabanggit maging si Amanda man kung kapareho bang pang-aabuso o krimen ang ginawa sa kanya. Matapos ang ilang taon, muling nakaharap ng biktima na si alias Amanda, si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Apollo Kibuloy kaninang umaga. Sa pagkakataong ito, hindi na sa loob ng KOJC compound sa Davao City, kundi sa korte kaugnay sa reklamong qualified human trafficking na isinampa niya kay Kibuloy at 5 iba pang akusado. June, dahil hawak na nga ng mga otoridad ang religious leader, nanawagan si Amanda sa mga kapwa niya biktima ng pang-aabuso umano ni Kibuloy na lumantad at maghain ng reklamo. Ayon sa mga abogado nito, may mga iba pang biktima at complainant dati na nauna sa kanya na hinaras at bigla na lang umanong naglaho at hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga ito. Nandito na po yung kaso. Sana po yung ibang biktima lumabas at maglakas ng loob. Sa sobrang tagal ng panahon na nandito ako, hindi po ako bumitaw. Lumapit kayo sa Department of Justice para matulungan namin kayo. June, kaugnay ng development ngayon sa kaso laban kay Kibuloy, malakas ang paniniwala ni Amanda na makakamtan ito ang hustisya sa ginawa sa kanya kahit 10 taon na anya ang nakararaan. Inabusoan niya siya ni Kibuloy noong 17 taon pa lamang siya at ngayon ay 27 taon na.
Ang naramdaman ko po talaga is sobrang saya. Kasi po, hindi ko naman po talaga ine-expect na mahuhuli siya sa tagal-tagal ng oras na nagtago siya. Kasama pa yung iba. Ayon sa mga abogado ni Amanda, walang politikang sangkot sa kasong ito. 2019 pa nakahain ang reklamo sa DOJ at ulit-ulit na dinismiss ng piskal sa Davao. At sa ilalim na lang anya ng Marcos administration, nagkaroon ng desisyon na iakyat ito sa korte. Kaso lang, natulog lang sa DOJ under the previous administration. Kaya sabi ni Attorney Domingo, paano maging politically motivated na final namin under the previous administration. Ang Department of Justice naman ay handang tumulong kay Amanda kahit na pagdating sa proteksyon tulad ng pagsasailalim sa kanya sa Witness Protection Program o WPP. Samantala, June, matapos maghain ng not guilty plea si Kibuloy at iba pang kapwa-akusado nito sa Pasig City Regional Trial Court kaninang umaga sa kasong qualified human trafficking, naghain din ng kaparehong not guilty plea si Kibuloy at mga kapwa-akusado nito sa Quezon City RTC Branch 106 sa kaso naman ng sexual abuse at child abuse. Pastor Apollo C. Kibuloy and the other accused pleaded not guilty, and the rest of the proceedings will be set thereafter. Hindi naman nagtaka ang mga abogado ni Amanda sa naging hakbang ng mga akusado. Sa publiko naman, pakiusap nila ay maging maingat sa mga impormasyon hinggil sa kaso. Sana habang pending yung kaso, yung ating publiko maging mapanuri sa kung ano man yung naririnig nila kasi hindi natin may iwasan ng fake news. Talagang laganap siya. June, kaugnay nga nitong dalawang magkasunod na arraignment kaya Kibuloy ngayong araw, kaugnay sa kanyang mga kasong kinakaharap, ay binigay na mga karagdaryo itong kanyang camp ni Attorney Torion. Kundi ang kanila lang sinabi, kinumpirma, ay naghain nga ng not guilty plea itong kanyang kliyente. At batay sa ating nakuhang impormasyon mula sa magkabilang panig, ay nakatakda June itong pre-trial dito sa Pasig City. Ito yung non-bailable case ni Kibuloy sa darating na October 17. Samantala ito naman bukod pa niyang kaso na dyan sa Quezon City RTC Branch 106 ay medyo mauna ito June ng isang linggo ay nakatagda naman ang pre-trial sa darating na October 2. So yun muna ang ating update mula dito sa Quezon City. Balik sa June. Dante, kung pwedeng masagot, nabanggit ba ni alias Amanda na saan siya, kumbaga doong 2019 mula noong na-dismiss sa Davao City, paulit-ulit na sinasabi mo na-dismiss yung kanyang reklamo sa piskalya pa lamang, siya ba ay nanatili pa rin sa bansa o merong kumukup sa kanya? Paano ba yan, Dante? Yes, June, alam mo, maging yung kanyang mga abogado, aminado rin na may pagkakataon hindi na rin nila alam kung saan nagtatago itong si Amanda dahil nga mayroon ding security risk sa kanya. Sa katunayan nga, kapag lumalabas siya sa publiko, ay hinaharas o binabash siya, lalo na sa social media. So, naunawaan naman natin itong panig ng mga abogado at maging siya man, hindi na rin natin tinatanong kung saan siya partikular na nagtutungo para na rin sa kanyang kaligtasan, June. Oo, pero sinabi ba niya yung, kumbaga, paano siya nagkaroon ng lakas ng loob para muling, kumbaga, magkaroon ng pag-asa dito sa kanyang reklamo na ito at ngayon ay naisampa na nga sa korte? Alam mo, June, isa sa kanyang nabanggit kanina, dumating na rin sa punto niyang, kumbaga, parang nawawala na siya ng loob na magkaroon pa ng hustisya. Subalit nga, dahil sa nagiging development ngayon, kung saan binaliktad ng Department of Justice itong desisyon ng kanilang piskal dyan sa Davao kasi 2 beses na dinismiss yung kanyang reklamong qualified human trafficking at itong iba pang mga kaso. Ngunit nagkaroon nga ng pag-review itong ating kasalukuyang pamunuan ng DOJ sa pangunguna ni Secretary Remulla at noong nakaraang Marso ay pinasampahan ang kaso nga si Kibuloy. Dito lalong sabi nga ni Amanda ay nakikita niyang makakamit niya ang hustisya
dito sa kanyang kinakaharap nga na kaso sa kabila nga ng 10 taon na ang nakararaan mula noong nangyari umano o ginawa sa kanya itong pang-aabuso ni Apollo Kibuloy Jr. To clarify lang, Dante, itong kasong ito ba yung non-bailable? Tama ba yan, Dante? Yes, June, non-bailable itong sa Pasig RTC ay si Amanda, yung complainant. At ito namang sa Quezon City ay siya rin, June, ang complainant dito. So itong itong kaso na nasa RTC at saka sa Quezon City, bagamat magkaibang korte, iisa lamang ang complainant at yan alias Amanda, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat mula sa Quezon City. Hindi pinaboran ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang hirit ng kampo ni religious leader Apollo Kibuloy na mailipat siya at mga kapwa-akusado sa detention facility ng militar. Kaya naman muling nagain ng motion ang abogado ng mga ito na ilipat si Kibuloy at Ingrid Canada sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Si Pastor Kibuloy po, pending resolution po doon sa kanilang motion to be checked by the medical doctors po na manggagaling na ipoprovide po ng government po ay may iwan muna po siya pansamantala sa custodial center po. Pansamantalang mananatili sa Philippine National Police Custodial Center si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ito ay habang hinihintay ang desisyon ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 sa inihaing petisyon ng kampo ng religious leader na mailipat si Kibuloy sa Veterans Memorial Medical Center sa Davao. Ang 4 na co-accused ni Kibuloy ay iniutos na ilipat sa Pasig City Jail kaugnay ng 2 bilang ng kaso ng qualified human trafficking. Pero ang abogado ni Kibuloy maghahain ng motion for reconsideration para sama-sama silang manatili sa PNP custody. Naawa lang ako ni Pastor kasi kung matuloy, siya lang mag-isa maiwan dito. So it's not only about the situation, mainit. He is already 74, 75 years old, so bang init. Kahit music, walang music. Kahit social media, imagine kung wala kayong social media, tingnan lahat dito. Ano maramdaman ninyo? So walang social media, walang TV, kahit music man lang na religious songs. Kinumpirma din ni PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na ibinasura ng korte ang hirit ng kampo ni Kibuloy na makulong sa detention facility ng militar. Kaya naman, hospital arrest ang panibagong hirit ng mga abogado ng religious leader. Hinir po yung mga motions po na in-enter po, and motion and manifestation po na in-enter po ng mga lawyers po ng mga accused, particularly yung transfer po nila from the custodial facility to AFP since nag-submit na rin po ng formal reply po ang AFP objecting doon sa motion po nila na i-transfer po from AFP and PNP, so dininay na po ng court yun. And then nag-motion din po ang mga abogado po ni na Kibuloy na malipat po itong si Kibuloy at si Ingrid Canada doon po sa Veterans Memorial Center po sa Davao because accordingly ay meron po silang mga existing medical condition at nahihirapan po sila sa custodial facility. Sinabi ni Colonel Fajardo na ipinag-utos ng korte na masuri si Kibuloy ng government doctors bago maglabas ng commitment order para sa religious leader. Kung PNP aniyang tatanungin, kaya nilang bigyan ng maayos na medical assistance si Kibuloy. Object po yung prosecutor because it defeats the purpose na tinransfer natin lahat ng kaso originating from Davao at tapos ibabalik din naman po sila doon. And if there is a need to really regularly monitor yung kanyang health and medical condition, the PNP General Hospital is just a few meters away from the custodial center po, and the PNP is ready to provide him the necessary medical assistance and attentions if needed po. Nauna nang sinabi ni Colonel Fajardo
na tumaas ang presyon ng 4 sa grupo ni Kibuloy pagdating ng mga ito sa custodial center mula sa Davao City noong linggo. May mga iniinom po siyang mga maintenance medicine po. In fact, dinadalaw po siya dyan ng kanyang personal physician po. Maliban sa kanyang spiritual advisor po, I understand ay nadalaw na rin po siya ng kanyang personal physician po. Yes po, nandyan naman po. At saka yung mismong custodial po ay may dedicated po na nurse na nakabantay po doon sa not only him, but available po yung services po ng mga nurses po dyan, lahat po ng mga detainees po. So may mga regular po silang is-check up, particularly those with the existing medical conditions po. Sinabi ni Colonel Fajardo na nabaliwala ang piyansang inilagak nila noon sa Davao Regional Trial Court Branch 15 matapos na mabigo ang mga ito na dumalo sa nakatakdang arraignment. May kaugnayan ito sa kasong child at sexual abuse na ngayon ay hawak na ng Quezon City Regional Trial Court Branch 106. Sa pagdalo ng mga ito sa arraignment sa QCRTC sa pamamagitan ng teleconferencing, naghain din ang mga ito ng not guilty plea. Ang Quezon City na kaso, bailable naman yun. So, paano sila mag-bail na may isang non-bailable? So, maybe will post-bail but irrelevant yung bail kasi wala pang resolution about sa human trafficking case sa Pasig. So, we are planning to file kasi remedy naman yan ng kliyente namin na pwede mag-file ng bail. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihayag ngayon ng Department of Justice na maaaring mapabilang sa Witness Protection Program o WPP ang umano'y mga biktima ng religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa panayam kanina kay Justice Undersecretary Nicholas Felix Tan, sinabi nito na pwedeng mapaisailalim sa WPP ang mga umano'y mga biktima ni Kibuloy at hinikayat ang mga ito na makipag-ugnayan sa DOJ. Dagdag pa ng DOJ officials sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na rin sila sa Philippine National Police para makapaghain ng kaso ang 5 pang lumutang na umunoy biktima rin ng pang-aabuso ni Kibuloy. Pwede silang masama sa Witness Protection Program. In fact, kay alias Amanda, inaya na namin na masama siya sa Witness Protection Program. Makikipag-ugnayan kami sa PNP para tingnan kung handa na ba talaga yung kanilang mga hawak na biktima na magkaso at kami makikipag-ugnay upang maghain ng mga panibagong kaso para sa mga biktima na ito. Inilipat na sa Valenzuela Regional Trial Court ang pagliliti sa kasong graft o katiwalian ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting ang transfer ng venue ng kaso na alinsunod sa kautusan ng Office of the Court Administrator. Sa ilalim ng OCA Circular No. 10/2024, kapag ang akusado ay isang public official, kailangang ilipat ang kaso sa pinakamalapit na RTC na kalapit ng Judicial Region. Ang Valenzuela RTC na sakop ng National Capital Judicial Region ang pinakamalapit na Regional Trial Court sa Capas Tarlac RTC kung saan orihinal na isinampa ang kaso. Nag-ugat ang reklamo sa umunoy pagbibigay ni Guo ng permit sa illegal na pogos sa Banban noong siya pa ang nakaupong alkalde ng naturang bayan. Malaki ang tsansang hindi makasama ang Special Class Business Process Outsourcing o BPO sa ban ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs sa bansa. Tiniyak naman ng ilang senador na hindi aktual na POGO ang operasyon ng ilang Special Class BPO. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang mga SCBPO ay lehitimong mga kumpanya na nagseserbisyo ng mga lehitimong gaming companies din sa ibang bansa.
muling binigyang diin ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR na lehitimo ang uri ng operasyon ng Special Class Business Process Outsourcing o BPO. Ito ay sa gitna ng pagpapatupad ng ban sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ang Special Class BPO ay nagsisilbing backroom operation o sumusuporta lang sa ibang pangangailangan ng POGO. Kaya hindi anya ito dapat makasama sa POGO ban dahil walang pumapasok na taya sa operasyon ng Special Class BPO. Ayoko pong pangunahan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil siya po ang magdidesisyon nito. Pero tulad po ng sinasabi ko kanina doon sa mga nagtatanong, ang paniwala ko po, may personal gut feel, malaki po ang chance na hindi po makakasama sa isasara. Tiniyak naman ng PAGCOR ang mahigpit na alituntunin na ipinatutupad nila sa operasyon ng mga Special Class BPO. Isa rito ay hindi dapat bumaba sa 75% ng mga empleyado nito ang bilang ng mga Pilipino. Kaya malaki ang epekto kung makakasama ang mga SCBPO sa POGO ban dahil sa mga trabahong mawawala sa Pilipino. Ayon kay Senador Mark Villar, nasa 5,000 ang empleyado ng Special Class BPO mula sa 14 na lisensyadong kumpanya dito sa bansa. Upang matiyak na lehitimo ang operasyon ng mga Special Class BPO, nagsagawa ng inspeksyon sina Senador Mark Villar at Senador Sherwin Gatchalian ngayong araw. Sinabi rin ni Senador Villar na papalaki pa ang operasyon ng Special Class BPO. We're researching so we can give a recommendation. So, syempre importante po na ma-inspect namin itong mga BPOs para makita namin kung ano ba talaga ang operation nila, kung maayos naman, nagbibigay ng trabaho sa ating mga kababayan. Dagdag naman ng PAGCOR, halos 10 kumpanya pa ang nagsumiti ng aplikasyon sa kanila para makakuha ng lisensya para sa naturang operasyon. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipinagdiriwang ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ika-67 kaarawan. At bilang regalo sa kanyang birthday, sinagot ng Pangulo ang gastos ng mga mahihirap na pasyente na nasa ospital ng gobyerno. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kaya po, sa araw na ito, sasagutin po natin ang lahat ng bayarin ng mga pasyente sa lahat ng pampublikong Level 3 hospital sa bansa. Sa pagdiriwang ng kanyang ika-67 kaarawan, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na babayaran ang hospital bills ng mga pasyente na naka-confine at kasalukuyang ginagamot sa lahat ng Level 3 government hospital sa buong bansa ngayong araw. Ito ay sa pamamagitan ng handog ng Pangulo, Serbisyong Sapat para sa Lahat program. Sa ilalim ng programa, sabay-sabay na ibibigay ang iba't ibang tulong at serbisyo ng gobyerno sa 82 probinsya ng bansa. Upang makatugon sa utos ng Pangulo, 328 million pesos ang inilaan ng Department of Health para sa 22 tertiary hospitals na siyang ipantutustos sa medical expenses ng mga pasyente. May 8 kilalang Level 3 hospitals na nasa National Capital Region o NCR. May 6 sa ibang bahagi ng Luzon, 3 sa Visayas at 5 sa Mindanao. Ayon sa DOH, dadaan sa proseso ang mga benepisyaryo ng programa. Ang mga pasyente ay isasailalim sa interview ng Medical Social Services o MSS ng ospital at matapos ang pagsusuri, bibigyan siya ng medical assistance sa pamamagitan ng Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients Program ng DOH. Ang mga malilibreng serbisyo ay hospital bill, gamot, laboratory, dental services, implants, therapy, chemotherapy at dialysis. Samantala, hiling naman ni Pangulong Marcos para sa kanyang kaarawan ay ang mapaunlad ang sektor ng agrikultura at maging maayos ang buhay ng mga magsasaka. At lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagtulong ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema ng agrikultura ay ang birthday wish ko, mabuo na natin para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat magsasaka, ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.
Kasabay na pagdiriwang ng kaarawan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw na mahagi ng cash assistance sa mga piling benepisyaryo sa iba't ibang lugar sa bansa. Ito ay bahagi ng tulong ng pamahalaan para sa mga kababayan nating nangangailangan. Ito ang balita ni Jed Neresina. This is 1,000. Ang pinili po namin dito, 1,000 solo parents from the National Capital Region at syempre ilang mga heads ng organizations namin sa unang distrito ng Lungsod Quezon. 1,000 solo parent mula sa mga lungsod ng Metro Manila ang nakasamang maging benepisyaryo ng Ayuda para sa Kapos ang Kita Program o AKAP ngayong araw, September 13. Kaalinsabay ng pagdiriwang ng kaarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mahagi ng cash assistance sa mga kababayan nating kwalipikado sa nasabing programa. Isa ang Barangay Balonbato, Quezon City sa naging lokasyon ng pamamahagi ng 5,000 pisong cash assistance. Yung AKAP program has been continuously being given sa iba't ibang solo parents dahil naniniwala kami mahirap magtaguyod ng pamilya ng nag-iisa. Naniniwala si Representative Bernadette Herrera, House Deputy Minority Leader at Bagong Henerasyon Party List na mahirap ang maging solo parent. Kaya ito ang naging prioridad nila na maging benepisyaryo ngayong araw. Isa si Nanay Christy na mula pa sa Pasay sa mga benepisyaryo ng AKAP. Ayon sa kanya, malaking tulong ang ayudang nakuha nila ngayong araw para sa tulad niyang solo parent. Malaking bagay siya kasi pambili ng bigas, halimbawa, mga personal necessities namin. Pwede ko siyang ipandagdag habang nag-iipon ako ng pan-tuition ng anak ko. At the same time, pambili rin ng pagkain. Bukod sa gastusin para sa pag-aaral ng kanyang anak, pandagdag din aniya ito sa araw-araw nilang pangangailangan. Dagdag pa ni Representative Herrera, lahat ng mga kababayan nating kapos ang kita, maaaring magtungo sa anumang opisina ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at may nakahandang mga programa na maaaring makatutulong sa kanila. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo na ihahatid ng ating global correspondent na si Mavin Carizo mula sa Australia. Tinatanggihan na ni Donald Trump ang isa pang presidential debate laban sa katunggaling si US Vice President Kamala Harris bago ang eleksyon sa Nobyembre. Aniya, gusto ni Harris ng muling paghaharap dahil siya umano ang nanalo sa debate. Ginawa nito ang pahayag 2 araw matapos ang unang showdown ng dalawa sa Philadelphia. Dagdag pa nito, dapat pagtuunan na lang ng pansin ni Harris ang trabaho bilang pangalawang pangulo. Ayon naman kay Harris, kailangan nila ulit magharap sa debate dahil mahalaga ito para sa taong bayan. Nakatakdang i-host ni US President Joe Biden ang mga leader ng Australia, India at Japan na gaganapin sa kanyang state sa Wilmington, Delaware sa darating na September 21. Sesentro ang nasabing summit sa issue ng tensyon sa China at pagpapalakas ng international allies. Ito ang balita ni Noel Poliarco. This will be President Biden's first time hosting foreign leaders in Wilmington as president, a reflection of his deep personal relationships with each of the Quad leaders and the importance of the Quad to all of our countries. Bahagi ng foreign policy legacy na iniwan ni US President Joe Biden ang magaganap na pagpupulong ng Quad leaders sa September 24, 2024. Isasagawa ito sa Delaware, USA, ang hometown ng American President sa ikalawang pagkakataon. Matapos magbitiw sa re-election campaign, binigyang diin ni President Biden ang kahalagahan ng international alliances gaya ng Quad. Ito ay upang kontrahin ang mga global security threat, pangunahin na ang Chinese aggression sa South China Sea.
advancing our shared vision of a free and open Indo-Pacific region. Ang personal touch ng pagpupulong sa mismong home state ni Biden ay mahalagang bahagi ng estratehiya nito. Layo nitong itaguyod ang isinusulong ng US President na kahalagahan ng alliances ayon sa White House. Tatalakayin ng mga leader ang mga paraan upang palakasin ang kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng Quad. Partikular na ang Japan, Australia, India, at Amerika at tugunan ang mga hamon sa rehiyon gaya ng pagpapanatili ng malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Delivering concrete benefits for our partners in the Indo-Pacific in key areas. Habang papalapit ang Quad Leaders Summit, patuloy na prioridad ng Biden administration ang mapaigting ang international alliances at maisulong ang freedom of navigation sa Indo-Pacific region. Ayon pa sa White House, layon din ng Chief Executive na siguruhing matatag ang alyansa para sa susunod na presidente ng Estados Unidos. Noel Polyarco, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang bilyonaryo at isang engineer ang kauna-unahang non-professional crew na nakapagsagawa ng isa sa pinakadelikadong maniobra sa kalawakan, ang spacewalk. Hindi magkasabay na lumabas ng SpaceX spacecraft sina Jared Isaacman at Sarah Hillis suot ang specially designed suits. Commercially funded ni Isaac ang spacewalk. Dati, mga astronaut lamang ang nakapagsasagawa ng spacewalk sa pamamagitan ng government-funded space agencies. Mahigit 50 rope cuts ang ginawa upang mapakawala ng isang 36 feet humpback whale sa baybayin ng British Columbia, Canada. Batay sa Marine Mammal Coordinator para sa Fisheries and Oceans Canada, posibleng sumabit ito sa fishing gear sa loob ng ilang buwan. Kung hindi nagawa ang intervention, pinangangambahang mapahamak ang humpback whale. At yan ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Maven Carizo. Magandang gabi. Target ng House Quadruple Committee o Quadcom na makapaghain ng 10 panukalang batas tungkol sa isinasagawa nitong mga pagdinig sa posibleng ugnayan ng mga operasyon ng illegal POGOs, illegal drug trade at extrajudicial killings o EJKs sa anti-drug war ng Duterte administration. Ito ang balita ni Rosalie Cos. I think there are 10 proposed legislation. We tasked Congresswoman Luistro to state that for the record so that people who are watching, those who are criticizing the Quad, would know what to expect from this investigation. Nasa ikalimang public hearing na ang House Quadruple Committee o Quadcom. Ayon sa chairperson ng House Committee on Dangerous Drugs na si Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers, nasa 10 o higit pang panukalang batas ang target na maihain sa Kamara kaugnay ng isinasagawa nilang investigasyon. Si Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro, Vice Chairperson ng House Committee on Justice, ang naglatag nito sa huling pagdinig. Alam mo, for those people who are saying that this is in aid of re-election, they're probably mistaken. Itong ginagawa natin in aid of legislation. In fact, we tasked Congresswoman Jinky Luistro yesterday to cite all the proposed legislations that this committee will write in its committee report. No? Nabanggit niya, if I'm not mistaken, may mga 10 doon eh. Ilan sa mga nabanggit na panukalang batas ay pag-amyenda sa Anti-Corrupt and Graft Practices Act, Code of Professional Responsibility and Accountability ng mga kawani ng gobyerno, Anti-Money Laundering Act, Corporation Law at iba pa. Hindi naman nakatitiyak si Manila Representative Benny Abante, chairperson ng House Committee on Human Rights, kung kailan matatapos ang Quadcom hearings. Linggo-linggo may mga bagong resource person na nais magpahayag ng kanilang nalalaman kaugnay ng mga isyung iniimbestigahan ng 4 House panel. Gayunman, pati sa congressional break, target ding makapagsagawa ng pagdinig. We will. In fact, during break, pinag-usapan na namin na magkakaroon pa kami ng Quadcom hearings. That's the reason why I filed the resolution na sana
iurong man lang ng COMELEC yung filing of candidacy from October 1 to 8 to December 1 to 8. Samantala, kabilang din sa inaasahang haharap sa Quadcom ay si dating Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ilang taong nagtago sa abroad si Mabilog matapos mapasama sa narco list ng Duterte administration. Kamakailan, nakabalik na ito sa Pilipinas at nakapagpiyansa sa kasong kinakaharap nito, partikular na ang paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at sa Code of Conduct para sa public officials. There's now a message sent to the Quad that Mayor Jed Mabilog would like to speak. Hindi naman pwede namin i-ignore yun. So, kaya malalaman namin yan kung kailangan namin siyang iharap o hindi. Depende sa kanyang affidavit na ibibigay. Patuloy na iginigiit ng Quadcom chairpersons na katotohanan ang pakay nila sa isinasagawang investigasyon at mapapanagot ang nasa likod ng illegal pogos, illegal drug trade at extrajudicial killings sa anti-drug war ng nakaraang administrasyon. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Makapagsisimula ng makaahon sa kabuhayan ang nasa 6,000 magsasaka sa Nueva Ecija dahil sa ipinagkaloob na Certificates of Condonation ng pamahalaan. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang personal na nagkaloob sa kanila nito kasabay ng kanyang ika-67 kaarawan. Ito ang balita ni Nestor Torres. Nandito ngayon, ang pinaka-importante, kayo po, mga agrarian reform beneficiaries na ating binibigyan ng ating condonation at saka financial assistance. Mas pinili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na puntahan ang mga magsasaka sa Nueva Ecija kaysa manatili sa bahay ngayong araw sa kanyang kaarawan. Kasama ng Pangulo ang dalawa niyang anak na sina Simon at Congressman Sandro para ipagkaloob ang 6,000 agrarian reform beneficiaries and certificates of condonation mula sa pamahalaan sa ilalim ng Republic Act No. 11953 na kilala bilang New Agrarian Emancipation Act. Sasagutin ng pamahalaan ang pagbabayad sa 277 million pesos na utang ng agrarian reform beneficiaries sa Nueva Ecija sa lupang kanilang sinasaka. Ibig sabihin nito, lagpas 270 milyong piso ang pagkakautang ng mga benepisyaryo ng agrarian reform dito sa Nueva Ecija. Lahat po, nabura na po yan. Ayon sa Pangulo, sa pamamagitan ng condonation, makaka-recover na ang mga magsasaka dito sa Nueva Ecija mula sa pinsala na naidulot sa kanilang kabuhayan ng mga kalamidad na dumaan sa lalawigan. Siyempre, malaking pasalamat namin kay Presidente natin. Binigay ng tatay niya na lupa na babayaran, nilibre naman ni Presidente natin ngayon. Wala na, malaking ginhawa. Ngayon, ito nga, binigay na ngayon, wala na kaming babayaran sa bangko. Parang gano'n, ito na nga, yung certificate na binigay, yung bali dalawa ito, sa luti, sa bahay. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mas maayos na serbisyo. Yan ang inaasahan ng mga pasahero sa pag-takeover ng pribadong kumpanya sa operasyon ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA na magsisimula na bukas. Target naman ng San Miguel Corporation na gawing world-class facility ang NAIA. Ito ang balita ni JP Nunez. Talaga na, pero wala mang upuan. Sa labas merong upuan, pero kunti lang. Pero kung maghintay ka na sa flight mo, matagal, wala ka naming choice. Nakasalampak na lang sa isang sulok ang pamilya ni Lenny Alejado na bibiyahe patungong Dumaguete mula sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon kay Lenny, alas 7 pa ng gabi ang kanilang flight at maghihintay na lang sila sa airport. Ang problema, limitado ang mga upuan sa loob ng terminal. Si Marivic naman, galing na ng Palawan at meron na lang hinihintay na kamag-anak mula sa Zamboanga bago sila tumungo sa Makati
City. Pagod na daw anya sa biyahe, pagod pa sa paghihintay sa loob ng terminal. Hindi komportable. Mas maganda naman yung may mga upuan. Umaasa si Marivic na magkakaroon ng malaking pagbabago sa NAIA lalo't dito rin lumalapag ang mga turista. Magkaroon ng magandang plano para sa airport. Kaya naman international, tapos gano'n, di ba? Marami tayong turista, marami tayong bisita galing sa iba't ibang lugar, iba't ibang bansa. Kailangan improve natin yung ating facility at saka services. Dahil yun ang malaking impact sa economy natin yun eh. Ang Chinese national naman na si Steven, daing din ang maayos na waiting area sa terminal. Sinundo niya ang kanyang mga kaibigan sa Terminal 3 ng NAIA. Dahil kulang ang mga upuan ng terminal, nakiupo na lang sila sa mga upuan ng isang business establishment. Kung ikukumparaan niya ang main international gateway ng Pilipinas, malayo ito sa ibang mga paliparan sa mundo na itinuturing na world class. A lot of people here waiting, and maybe they transfer for another flight, but there's no waiting area, and I have no idea why the terminal removed all the chairs and there's no resting area. Ganitong senaryo ang dadatnan ng New NAIA Infra Corporation, ang private sector na hahawak ng maintenance at operation ng NAIA simula bukas, September 14. Sa ilalim ng public-private partnership, ang pribadong sektor ang magsasagawa ng improvement sa buong paliparan. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, hindi naman overnight na mangyayari ang major improvement sa NAIA, pero inaasahan na pag-takeover ng NNIC, meron na silang sisimulang mga small ticket projects. Ang soonest na mararamdaman ay mga new toilets po, no? Patungkol lalo sa Terminal 3, additional seating capacity, additional na gang chairs sa waiting area, sa pre-departure area, yung pong ating mga air conditioning, generator sets, yung pong pagkukumpuni at masiguradong lahat po ng ating elevator, escalator at vocalator ay gagana at tatakbo. Ayan din po ang mga immediate pong mararamdaman po natin. Ayon pa sa MIAA, inaasahan din na magtatayo ang concessionaire ng panibagong passenger terminal sa kinatatayuan ng lumang building ng Philippine Village Hotel sa tabi ng Terminal 2. Magkakaroon din ng reassignments ng mga international flights at domestic flights sa mga terminal. Kung pagtaas naman ng terminal fees ang pag-uusapan, hindi pa ito ipatutupad sa ngayon. Meron po tayong ina-anticipate na increase, but if this will happen on the anniversary of O&M start date, sa madaling salita po, ito po ay magaganap at implement lamang po sa September 2025 pa po. Sa opisyal na pahayag ni San Miguel Corporation Chairman Ramon S. Ang, sinabi nito na magiging makasaysayan ang kanilang pag-takeover ng NAIA. Sisimulan nila ito sa modernisasyon ng paliparan upang maibigay sa mga Pilipino ang isang world-class na pasilidad. Mula sa higit 30 million passenger capacity ng NAIA kada taon, inaasahang tataas ito sa 60 million passenger capacity dahil sa pag-takeover ng NNIC sa operasyon at maintenance ng buong paliparan. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa mga individual at grupo na sinasabing nag-aalok ng umano'y imported na bakuna laban sa Mpox. Sa pahayag na inilabas ng DOH, sinasabing nasa bansa na umano ang nasabing bakuna na hindi dumaan sa kanilang pag-usuri maging sa Food and Drug Administration. Paalala ng ahensya, may requirement ang storage at handling conditions ng Mpox vaccines at kung wala itong safeguards mula sa DOH at FDA ay hindi masisiguro ang kaligtasan at bisa ng bakuna. Bubuksan na sa October 1 ang schedule sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa mga tatakbo sa 2025 midterm elections. Kaugnay nito, nagpaalala ang Commission on Elections Region 11 sa mga kakandidato na tiyaking nakanotaryo, wasto at kumpleto ang impormasyong nakalagay sa ipapasa nilang dokumento. Ito ang balita nila Lane Moreno.
When they go to our office to file their COC, dapat kumpleto yung COC nila, properly filled out COC, notarized. Now, yung notary public, dapat outside, hindi yung sa amin. Kasi we're not allowed to administer oath doon sa COC. Mas hihigpitan pa ng Commission on Elections ang pagbusisi sa Certificate of Candidacy na ihahain ng mga kakandidato sa 2025 midterm elections. Ayon kay Attorney Gay Inumerables, ang Regional Director ng COMELEC 11, dapat tiyakin ng mga kakandidato na kumpleto at wasto ang lahat ng impormasyong nakalagay sa kanilang COC. Required rin sila na ipanotaryo ang COC sa public notary upang maiwasan ang irregularidad at potensyal na nullification o pagpapawalang bisa sa kanilang dokumento. Babala ng COMELEC, maaari silang kasuhan kapag napatunayang nagsinungaling sila sa kanilang COC, gaya ng nangyari sa kaso ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Matatandaan, kinasuhan ng COMELEC si Go dahil sa umano'y material misrepresentation matapos itong sabihing Pilipino siya kahit isa siyang Chinese national, batay sa resulta ng fingerprint analysis. Paalala pa ng COMELEC sa mga kakandidato sa susunod na eleksyon na tiyaking tunay ang hawak nila mga papeles, nakasunod sila sa requirements bago maghain ng COC at na-file ito sa tamang opisina. Properly filled out, my picture, yung doc stamps na 30 pesos, yun, nakadikit doon, and in succeeding pages, sulat na lang yung doc stamp number. So, it has to be filed in 5 pages, 5 copies. So, pag 5 copies ang kunin namin, so definitely, mag-extra sila. Ayon sa COMELEC, sa October 1 hanggang 8 ang period ng COC filing para sa 2025 midterm elections. Maaaring ma-download mula sa kanilang website ang COC form. Paalala ng COMELEC na limitado lang sa 3 ang maaaring isama sa COC filing ng aspirant sa local positions, habang 4 naman para sa tatakbong senador. Bawal na rin ang substitution ng candidates kapag tapos na ang COC filing period, maliban na lang kung namatay o kaya ay na-disqualify ang original na aspirant. Delia Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. May ilan sa ating mga kababayan ang nakararanas ng paulit-ulit na paghinto sa paghinga habang natutulog. Babala ng ilang mga doktor, maaari itong mauwi sa isang seryosong kondisyon na kung tawagin ay sleep apnea. Ito ang balita ni Kichi Ciprian. Ang magandang tulog ay nakatutulong sa human brain at nakakapagbigay ng enerhiya sa ating katawan na siyang ginagamit natin sa araw-araw na pagkilos. Kaya naman ang tulog ay isa sa pinakaimportanteng bagay na ginagawa ng isang tao. At kung ang tao ay walang maayos na tulog, ito ay nagiging dahilan ng pagkakaroon ng sleep apnea na madalas na naaapektuhan ay ang mga nasa middle age, menopausal women at mga tao na tumataas ang timbang. Ang sleep apnea ay isang sleep-related breathing disorder kung saan paulit-ulit na humihinto o kaya ay mababaw ang pahinga o collapse sa daanan ng hangin habang natutulog. Well, ang nangyayari ho kasi is kapag natutulog tayo, importante ho kasi yung tulog para sa normal functioning ng katawan, no? So, ang sleep po, akala ng mga tao very passive experience siya, but actually very important siya sa pag-restore, no, ng normal functioning, pag-regulate ng normal functioning, and lahat ho ng sistema ng katawan apektado ng sleep. Ayon kay Dr. Rosalina Espiritu Picar, neurologist and sleep medicine specialist sa Makati Medical Center, hindi lang ang mga nakakaranas ito ang apektado, kundi pati na rin ang mga kasama nito sa bahay. Well, ang pinakaunang magrereklamo talaga yung kasama. Lalo na yung mga pag humahagok yan, talagang nagugulat minsan. Minsan nga, yung mga iba, pag kasama yung baby matulog, umiiyak yung baby, no? Nagigising talaga yung baby. Nagugulat. So, it affects the bed partners. Sometimes, yung mga pasyente, nagigising sila, no? Short of breath or dry yung throat.
natutuyo yung lalamunan. Sometimes, dumadalas din yung pag-ihi. No? Nagigising sila at naiihi. So, it also causes sleep disruption sa pasyente tsaka dun sa accompanying bed partners. Payo rin ni Dr. Spirito Picar upang ito ay maiwasan ay ang magpatingin agad sa doktor kung nakakaranas na ng mga bagay na nakakasira sa ating tulog. Usually we prescribe a CPAP. So minsan po yung CPAP ginagawa na rin namin sa sleep study. So the snoring will not be obvious. And more importantly, hindi ho siya tumitigil ng paghinga. So yung tulog niya mas dire-diretso. So when doing the sleep study, dalawa bali ang nagagawa niya. Diagnosis, tsaka minsan treatment as well. So, kapag merong bagay na nagkakos ng disruptions ang tulog natin or hindi natin nakukuha yung tulog na kinakailangan natin, magpatingin na po kayo kaagad. Minsan po kasi, nagagamot ho kaagad yan. No? Simple lang ho minsan ang treatment. Minsan ho, bad habits lang. And it will already help in terms of preventing worse problems and also maintaining good health. At para sa iba pang impormasyon ukol sa sleep apnea, manood lang ng programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Samantala, para naman sa ating lagay ng panahon, inaasahang papasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Bebinca na papangalan ng Bagyong Ferdy. Bagaman walang inaasahang direktang epekto ang bagyo sa bansa, base sa projection ng Pag-asa, palalakasin naman ito ang southwest monsoon o ang habagat. Narito po ang weather update mula sa Pag-asa. Magandang hapon sa ating lahat. Narito update sa magiging lagay na ating panahon. Huli natin namataan yung binomonitor nating tropical storm na may international name na Bebinca sa layong 1,435 kilometers silangan, hilagang silangan na extreme northern Luzon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin umaabot sa 85 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso na umaabot sa 105 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang pagkilo sa bilis na 35 kilometers per hour. At kung makikita nga ho natin sa ating satellite imagery, nasa northeastern boundary na ho ito na ating PAR at inaasahan natin na papasok na ating area of responsibility ngayong gabi at tatawagin po natin na Bagyong Ferdy. At kung makikita nga ho natin dito, na dadaplis lamang ho siya sa ating park, kaya bukas ng early morning or madaling araw ay inaasahan natin na lalabas na rin ito na ating area of responsibility. Bagamat malayo at wala itong direktang epekto sa ating Philippine landmass, ay patuloy naman ho nitong na-enhance o napapalakas yung southwest monsoon o habagat na magdudulot ngayong gabi ng mga bugso-bugsong malakas na mga pag-ulan sa may bahagi po ito ng Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region at sa may western section ng Mindanao. Kaya pinag-iingat po natin yung ating mga kababayan sa banta ng pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito naman po sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa ibang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan natin na ngayong gabi ay magiging maulap po yung ating kalangitan at mataas ho ang tsansa ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, mga pagkidlat at pagkulog. Dala nga po ng trough o yung extension ng kaulapan ng nasabi nating tropical storm na si Bebinca, pati na rin po ng habagat. Kaya ingat rin po, lalo na po yung mga pauwi sa kanilang mga tahanan ngayong hapon hanggang mamayang gabi. Narito naman po yung inaasahan natin na dami ng mga pag-ulan o yung mga pati na rin po yung mga areas na inaasahan natin na makakaranas po ng malakas na bugso ng pag-ulan, dala ng habagat for the next 3 days. So ngayong araw hanggang bukas po ng hapon, itong bahagi po ng Mimaropa, Western Visayas, Sorsogon at Negros Occidental ay makakaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan o malalakas na bugso ng pag-ulan po dala ng habagat. Samantala moderate to heavy rains ngayong gabi hanggang bukas sa may Zambales, Bataan, Metro Manila, Calabarzon, the rest of Bicol region, the rest of Visayas, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, Lanao del Sur, Maguindanao, Sultan Kudarat at Sarangani.
Samantalang bukas ng hapon hanggang linggo ng hapon, malalakas o heavy to intense na mga pag-ulan pa rin, 100 to 200 millimeters of rainfall po ang inaasahan natin sa may Mimaropa, Aklan, Antique at Negros Occidental. Moderate to heavy rains pa rin po sa may Bicol region, the rest of Negros Island region, and the rest of Western Visayas. Pagdating naman ho ng linggo ng hapon hanggang Lunes ng hapon, ang bahagi ng Occidental Mindoro, northern portion ng Palawan, Aklan at Antique ay patuloy na makakaranas ng heavy to intense na mga pag-ulan. At may mga moderate to heavy rains din po tayo naasahan sa may southern portion ng Quezon, the rest of Mimaropa, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Negros Occidental at sa nalalabing bahagi pa ng Western Visayas. Sa mga areas po na aking nabanggit ay pinag-iingat at pinaghahanda ho natin yung ating mga kababayan dahil may kalakasan at posibleng sunod-sunod po itong araw na may pag-ulan po tayong maranasan na kung saan ay posible ho itong magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Kaya dobling pag-iingat at paghahanda po yung ating paalala sa ating mga kababayan. Kaalaman po, marahil nakagamit na po kayo ng padlock. Pero hindi nyo ba naitatanong kung para saan yung maliit na butas na nasa ilalim ng padlock? Kung di nyo napansin, okay lang kasi masyado naman talagang maliit. Pero alam nyo ba, meron pong malaking gamit yung butas na yan. At pag nalaman nyo, mas mapapakinabangan nyo po ang inyong mga padlock sa mga bahay. Kadalasan, ginagamit ang padlock na exposed sa iba't ibang weather condition. Kung ang padlock mo ay hindi weather resistant, maaari itong masira dahil sa iba't ibang kondisyon ng panahon tulad ng ulan. Ang maliit na butas sa padlock ay magsisilbing drain hole. Ang butas sa ibaba ng padlock ay nagpapahintulot na lumabas ang tubig na pumipigil sa pagkalawang ng mga mekanismo sa loob ng padlock upang patuloy itong gumana ng maayos. Isa pang mahalagang papel ng maliit na butas sa ibaba ng padlock ay ang pagpapabuti ng performance nito. Kung ang padlock ay nakabara o hindi umiikot ng maayos ang susi, maaari kang mag-spray ng synthetic lubricant sa butas na ito. Ito ay magpapadali sa pag-ikot ng susi at pagbukas ng padlock. Hindi po yan tinutusok para mabuksan yung mga padlock. At yan po ay butas para sa drainage upang hindi kalawangin ang loob ng padlock. Sana po may natutuhan kayo at lagi tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Simpleng-simple yun na sinabi ni mo na yun, ha? Trivia nga yun. Hindi eh. Oo nga hindi ko alam eh. Nakakatawa naman to, Simon. May bago tayong nalaman. Yeah. Sa tagal-tagal natin gumagamit ng padlock, may silbi pala yun. Actually, hindi ko alam, hindi ko napapansin na may maliit pala siyang butas. Nito lang sa trivia natin na may ganun pala talaga. Pag kinakalawang na kasi siyempre mahirap na ipaikutin. So, i-spray na onte, diba? Kaya ito naman tayo. Alam natin na bukas na yung balita ni JP kanina, no? Yung iba na yung magpapatakbo ng operasyon ng NAIA. Actually, nitong nakaraang linggo ata, kung di ako nagkakamali, nagkaroon na ng konting rigodon sa mga flights eh. Nagkaroon na ng, kasi di ba merong mga certain airlines na dito sa terminal lang na ganito. Basta medyo nagkaroon ng mga... Hindi pa yata ipapatupad. Parang, kasi siyempre, parang reassignment, ganun ba? Oo, parang ganun. Hindi ko alam kung ano na siya, kung pinapatupad na siya, pero may announcement. I think, plano. Oo, parang last week ba or this week or early this week. Tapos ngayon ko nalaman, siguro because of this, magkakaroon siguro gradual yun, hindi kaagad-agad. Parang yung, kasi ang fear ng iba dyan, baka biglang tumaas yung terminal fee. O yung cost ng travel natin, di ba? Oo. Nakin natin eh, no? Travel nyo pala. Yung mahilig mong travel. Hindi, tatravel ka rin naman. Ayan, di ba? Parang baka, tingin ko pagka siguro natapos yung mga infrastructure projects din nila,
na may kinalaman sa rehabilitation ng NAIA, baka doon na siguro. Nabanggit nung, I think spokesperson ba, yung na-interview kanina, kung sino man yung na-interview ni JP, we're expecting after 1 year. So September 2025, doon sila mag-i-implement ng mga pagtaas. That's bound to happen. Dapat maramdaman muna yung improvement. Yun. Oo. Diba? Kasi di ba para sa taxes lang yan eh. Okay lang naman na magbayad tayo ng taxes kasi kailangan talaga yan para umandar yung serbisyo. Basta nakikita naman natin kung ano yung, saan napupunta yung binabayad. Iba nagre-reklamo, di ba? Ito na po, kada ginhawa, may katumbas yan, di ba? Oo, may cost din naman yan. Kasi totoo, alam mo, kailan ba yung huling travel ko? Na-delay kasi yung flight namin. No? So medyo nagkaroon ako ng time na magmasid-masid. Nakakaawa yung mga matatanda, no? Yung mga bata na talagang nakasalampak na lang doon sa sahig. Dahil wala silang maayos na pagsistayan. Oo, alam naman natin, limited lang din yung runway natin. So, talagang hindi maiwasan nagkakaroon ng delay. And yun nga yung nangyayari. Kasi nga, naihahambing talaga sa mga airport sa ibang bansa. Talagang iba sila eh. Diba? Ganda. Ganda. Diba? Tapos, maganhawa. Pwede kang pumasok eh. Di ba? Iba, pwede pumasok. Kahit hindi wala kang flight, pwede actually. Nakakatagang sa may gate nung pwede mong makita kung hanggang papunta sa boarding eh. Di ba? Napapanood dati sa pelikula. Yun. At hindi talaga nakikita talaga natin pag nasa ibang bansa tayo. Di ba? Nakita natin yun. So excited tayo sa mga changes and sana maramdaman natin talaga yun. Hige. Narito naman po ang ating mga kausing ngayong araw po ng Biyernes. Happy weekend na kaagad. Salamat po at shoutout kina Crispin Mendez, Joyline Santos at Emily Hasmin. Yun din kay Penarila Reynaldo, Brad DiCaprio at Evelyn Coretan. Mantala, narito po ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit 1 at 6 na nagsasabi, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksi. Kayo po'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.